Sa bayan ng Maimbong sa probinsya ng Sulu, ginanap ang inauguration at oath-taking ceremony noong araw ng Lunes, June 30, 2025. Si Abdussakur Toto Tant II ang bagong inihalal bilang governor sa nasabing probinsya. Panoorin po natin ang aking kauna-unahang interview sa araw mismo ng oath-taking. Mapapanood po ito sa aking YouTube channel, Dreamer Studio 6 Production, Nikki Butlangan, sa Facebook page, Nikki Butlangan Nustringer, at sa Facebook personal account, Nikki Butlangan, at sa iba pang social media platform. Si Toto Tan ay naglingkod bilang governor sa Sulu noong 2013 to 2019. Matiwasay niya na itawid ang dalawang terminong panunungkulan sa panahon ng kaguluhan sa Sulu. Mahalaga po ang interview na ito para malaman natin kung ano ang kanyang gagawin transformasyon ng Sulu mula sa kaguluhan patungo sa katahimikan at kaunlaran ng Sulu. Good afternoon. Good afternoon. Assalamualaikum. Panahon ng kaguluhan, nang umupo po kayo. Gob, ano yung lessons na kuha natin at pwede natin i-apply ngayon? Wala nang pinakamagandang magbigay ng lesson maliban dun sa experience. Pag experience yung nakuha mo, mas natututo ang tao. So, tingin ko naman mas magiging madali yung pamumuno sa panahon ngayon compared to my first 2 terms, 2013 to 2019. Kasi nung panahon na yun, ika nga, mas magulo, unstable yung peace and order situation, halos wala tayong makausap na pwedeng tumulong, kung hindi mga sarili lang natin, tayo-tayo lang. So sa panahon ngayon, mas stable yung peace and order. Tingin ko mas magiging madali yung pagpapatakbo at pag-implement ng programa ng gobyerno. Kung mamarapatin, kung pupwede, habang nabibigyan tayo ng pagkakataon na mamuno, kailangan talaga ma-improve natin yung quality ng education at yung quality ng mga health services na pwede nating i-render sa ating mga kababayan. Yun lang naman ang mga basic at napaka-importanting bagay na pwede mong magawa sa iyong komunidad at sa iyong probinsya. Mahirap naman na gawa ka ng gawa ng kung ano-anong infrastructure project na pag yung mamamayan ng lalawigan ng Sulu ay hindi naman healthy, may sakit. At ang mamamayan ng Sulu ay hindi naman nakapag-aral, sila ay mga mangmang at kulang sa kaalaman. So better na well-educated ang ating mga, well, particularly yung youth, yung mga younger generation. Kasi iba na ang panahon ngayon. Kailangan na ng tao ng may pinag-aralan. Kasi iba na. Yung technologies, iba na, masyado ng advance. So kailangan may pinag-aralan ang ating mga kababayan dito sa ating lalawigan para tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating probinsya. Kung may naiisip mo ba kayong programa na yun ating mga kababayan sa kabundukan na naligaw ng landas noon, may programa ba kayong naka-reserve sa inyong termino na para hindi na sila bumalik uli sa dati nilang nagawa noon? Alam mo, pag maganda yung lugar, pag nagpo-prosper yung isang probinsya, maganda yung kabuhayan ng tao, yung sinasabi natin na naligaw ng landas noon, nakakalimot yon, nakakalimutan na nila yon. Pag nakakakita sila ng kabutihan, na-enjoy nila yung sarap ng pamumuhay dito sa ating lalawigan, nakakalimutan mo yung gumawa ng kalokohan eh. Ano ba yung mga naliligaw ng landas na sinasabi natin, yung mga nagre-rebelde o yung mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot? Isa yon, sana magkaroon tayo ng rehabilitation center dito sa ating lalawigan. Pwede naman yun i-fund yung manpower dun sa loob o yung mga item na pwedeng ilagay doon sa loob, yung mga doktor at saka mga nurses na magsaservisyo. Pwede naman yun i-shoulder ng provincial government, pero kailangan natin facilities. Sana lang may isang ahensya na pwedeng magbigay sa atin ng fasilidad para sa rehabilitation center, drug rehabilitation center. Para hindi yung mga naliligaw ng landas na ika nga, ay hindi lang nilalagay natin sa kulungan. Sila ay nagagamot para pag sila ay dumating yung takdang panahon na sila ay babalik na sa kanilang mga pamilya, sila ay nagamot at normal na ulit yung kanilang pamumuhay. So yun yung mga bagay na pwede natin magawa sa ngayon. And of course, yung continuity ng program. Yung previous administration for 2019 to 2025, itutuloy natin kasi tingin ko naman epektibo naman yung naumpisahan. Gawa nung tumahimik ang ating lalawigan. So humigit kumulang yun ang kailangan nating ipagpatuloy. At dagdagan na lang natin kung ano yung mga maisip natin along the way. In terms of development,
Ano yung in-expect nyo na kaibahan ng under sa BARM or under national government? What do you expect from national government? Kulang ang nakaw. Kasi pag sa BARM ka, syempre may mga cut-cut pa dyan, may mga porsyento pa, bagal pa mag-release ng pondo. Eh ang pondo naman ng BARM, nanggagaling naman sa national government. So, pagka diretso na tayo sa national government, eh siguro naman hindi na tayo pahirapan. Tsaka, kailangan din tumulong talaga lahat ng ahensya ng gobyerno doon sa nasyonal. Kasi nakikita naman nila yung pag-unlad ng ating lalawigan. So, bakit mo hahayaan pang bumagsak ulit? So, ituloy-tuloy nyo na. Kung meron pa kayong pwedeng, katulad ng pagpunta nung dalawang cabinet secretary dito, si Ma'am Amina Pangandaman ng DBM at ang ating butihing secretary ng Department of Education, Senator Angara. Isang malaking indication, malaking factor yon. Sila na mismo first hand ang makakakita kung ano yung kailangan ng aming probinsya. So, tinatanong mo kung ano yung epekto pag nandoon na kami sa pagkalinga ng national government. Better for us kasi diretso yung tulong na matatanggap namin. Hindi na dadangog kani-kanino pa. Mensahe po natin, Gob, sa ating mga kababayan bilang newly elected. Wala naman ako masasabi, maliban na lang sa aking mga kapwa tausog, both Muslim and Christian. Pag sinabi tausog, hindi lang naman ito Muslim. Lahat ng tausog na naninirahan dito sa Sulu, ay pagpatuloy natin ang tinatawag na unity. Kasi ngayon nakikita natin na nag-unite ang mga tausog. Magsama-sama tayo para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Pangalagaan natin ang kapayapaan at katahimikan. Bantayan natin ang ating mga anak na hindi maligaw ng landas. Pag-aralin natin sila at enjoy natin ang beauty ng life na tinatawag. Enjoy natin ang beauty ng Sulu. At inshallah, yung katahimikan na natatamasa ng ating probinsya at nararamdaman natin lahat, ay ito hindi pansamantala lamang, bagkus ito'y magtuloy-tuloy na habang buhay hanggang sa may pasa pa natin sa mga susunod na henerasyon. Alam niyo naman, when there's peace, comes development. Pagkatahimik ang isang lugar, hindi lang development ang pumapasok, pati turismo ay naiintriga at gusto makapasyal at makita kung anong meron, tinatagong kagandahan ng ating lalawigan. So inshallah, isung na to in pagkasi, iwan paglasar, hindi alupasog. Mahuli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gob.